So, yun na nga mga boss, no? For today's video, ituturo namin sa inyo kung paano mag-sterilize ng coco. So, first thing to do is kailangan bistay yung coco pit na gagamitin natin. Kasi ito yung magiging soil media para sa ating mga seeds. Gusto namin i-share ang video ito at ang tutorial na ito para dun sa mga baguhan na gustong matuto sa pag-hydroponics. Marami nagtatanong, bakit ba kailangan nating pakuluan o sterilize ang coco pit bago natin gamitin? Meron kasi mga bakterya at mga microorganism na nasa loob ng coco pit. Kaya ito ang nagiging dahilan kung bakit ang mga seeds na tinatanim natin ay hindi nagge-germinate. Napakadali lang mag-sterilize o magpakulo ng coco pit. Kumuha ka lang ng malinis na tubig, pakuluan, at ihalo ang binistay na coco pit. Kadalasan, ang prosesong ito ay inaabot kami ng 30 o hanggang 1 oras sa pagluto nito para makasigurado kami na mawawala o mamamatay ang mga bakterya at mga microorganism na nakatira dito. Napakalaking bagay ang paraan nito para sa mga baguhan. Kasi marami nagtatanong bakit daw ang mga seeds na tinanim nila ay hindi nagge-germinate. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi nagge-germinate ang seeds nila dahil hindi nila in-sterilize o pinakuloan ang coco pit na ginamit nila. At ito ang isa sa pinaka-importanteng gawain sa pag-hydroponics. At kapag tapos na kayong mag-sterilize o magpakulo ng coco pit, ilipat nyo ito sa isang malinis na lagayan para palamigin. Dahil ang susunod na gagawin natin ay ang pagbabaport ng coco pit. Maraming nagtatanong, ano ba ang baport coco pit? O bakit binabaport natin ang coco pit? Ibig sabihin, ang soil media na gagamitin natin ay walang nutrients dahil in-sterilize natin ito o pinakuloan. Ibababad natin ito ng 2 hanggang 1 linggo at lalagyan ng extra nutrients to support na mag-germinate ang seeds na itatanim natin. Pwede tayong gumamit ng calcium nitrate or nutrient solution sa pagbabapor ng coco pit. Sa ganitong paraan, makakasigurado tayo na mas maganda ang mapoproduce natin ng mga seedlings. At pagkatapos natin lagyan ng calcium nitrate or nutrient solution, ay lagyan natin ito ng takip. Iwasan natin itong mabasa at maarawan. At pagkatapos ng ilang araw, 3 hanggang 1 linggo, pwede na natin siyang pigain para gamitin. So gagamit ngayon tayo ng salaan para mapiga ang ating soil media na gagamitin. At sa paraan ng pagpiga ng ating coco pit, kumuha lang ako ng net na ginagamit natin sa ating greenhouse at isang salaan. And then, inalis lang namin ang tubig na meron sa coco pit. At pagkatapos nyong pigain, kumuha lamang kayo ng malinis na lagayan. At dito nyo buhaghaging maigi ang binappered na coco pit. Ang coco pit na gagamitin natin ay handa na. Pwede na tayong magtanim sa mga susunod. At meron na rin siyang extra nutrients para mag-support at maging maganda ang ating mga punla. Ngayon, dahil gawa na ang soil media na gagamitin natin, may 2 klase tayo ng paraan ng pagtatanim ng mga seeds. Ito ang tinatawag na direct sowing or gagamit tayo ng seedling tray. Sa paraan ng direct sowing, punuan lamang ang cups na gagamitin nyo para sa inyong system.
at taktakin lang mabuti hanggang sa makarami kayo. At dahil NFT system ang gagamitin natin, pinupuno namin ang mga cups. At kapag crack key method naman ang gagamitin nyo, kalahati lang ng cup ang lalagyan nyo. At sa pagtatanim ng mga seeds ay kailangan pantayin nyo lang maigi ang harapan. Huwag hayaan siksik maigi ang kukupit na inilagay nyo sa inyong mga cup. Butasan lamang ng bahagya ang gitna ng kukupit na sakto lang ang mga seeds na gagamitin nyo. At kapag malalim naman ang pagkakatanim nyo sa seeds, ay posibilidad na hindi mag-germinate ito dahil sa lalim. At kung gagamit kayo ng seedling tray, same procedure pa rin ang gagamitin nyo. Punuan nyo lang ng kokopit ang buong seedling tray, tapos i-flat nyo lang ang kokopit, butasan ulit sa gitna at ilagay ang seeds. Dahil Estrosa variety ang seeds na gagamitin natin, mababaw lang ang pagkabutas nito para madaling mag-germinate. At pagkatapos yung taniman lahat ng seedling tray, diligan nyo ito ng tubig para mag-moist ang mga seeds. Sa ganitong paraan, madaling mag-germinate ang mga seeds na itinanim natin. At pagkalipas ng 10 araw, ganito na ang itsura ng ating mga seedlings. At marami nagtatanong sa akin kung bakit 100% nabubuhay ang mga seedlings na tinatanim ko. Dahil ang diskarte ko, hindi ako nagbo-bottom drenching. Ibig sabihin, naglalagay ako ng nutrients pero hindi ko sila binababad. Kumukuha lang ako ng tuna box or styro box, lalagyan ko ng nutrient solution, tapos isosoak ko lang. Bumibilang lang ako ng 1 minuto at iaangat ko na ang mga seedling tray. Dahil sa ganoong paraan, may iwasan ang pagkalunod ng mga pinunla. At ang nutrients na gamit ko ay ang agmula. Napakagandang gamitin ito, lalo na sa mga seedlings. After 15 days na pagpupunla natin, i-transfer ko na siya sa system na ginagamit natin. Ang tawag dito ay Nutrient Film Technique or NFT. Dito, bubuhayin natin ang mga punla sa loob ng 30 days. At pagkatapos nun, pwede na natin siyang harvestin. At yan ang paraan ko ng pagtatanim sa mga bagong paraan na tinatawag nilang hydroponics. Sana'y marami kayong natutunan sa aking ginawang video at tutorial. Hanggang sa muli, arat na magtanim.